Lumalalim, gumagapang itong informasyon tungkol dito sa pagkakapatay kay Attorney Wesley Barayuga ng PCSO noong mga nakaraang panahon ni Duterte. At ngayon nga, bukod dito kay Garma at dito kay, nakalimutan ko na isa, no? Yung isang lalaki na kasabwat din daw dito bilang namuno sa pagpatay dito sa dating PCSO officer na si Barayuga. Ay ngayon ay lumalabas na sangkot din ito si Bongo, si Senator Bongo na magre-re-election ngayon. Ay sangkot, kaya isang hibla na lang at pupunta na kay Digong to. Kasi kayo ba mga kabayan, naniniwala ba kayo na kikilos itong sina Bongo, Garma at saka itong Leandro ba yung isa? Kikilos ba sila ng kanilang sarili lang? Wala nag-utos? Mukhang ano ito mukhang si Digong ang huling tutumbukin dito. So abangan natin kung ito ba idediretso kay Digong bilang mastermind sa mga patayang itong nangyayari. Bukod dyan sa Tokhang, pagpatay kay Percy Lapid, pagpatay dito kay Barayuga, pagpatay din siguro doon sa isang officer ng Bilibid. Diyan sa Muntinlupa, may pinatay din dyan. Patayan ng patayan. Tingnan natin kung ito may matapang, may magtuturo kay Digong sa mga patayang ito. Bukod dyan sa AJK. So yung pula, sa pansamantala ay dumiretso po muna tayo sa ating main topic. Itong pagpapile ng Certificate of Candidacy ng ating mga politiko na ang karamihan ay paulit-ulit na lamang. Let's go! October 1, 2024, ngayon po ang first day ng filing of Certificate of Candidacy ng mga kandidato. At ito po hanggang October 8. Nakita natin o narinig kung tayo po ay sukang-suka ng panoorin ng kanilang mga pagmumukha dyan sa balita sa telebisyon, ay at least narinig natin sa balita, mga wala naman halos bago, mga luma pa rin itong mga politiko na pabalik-balik, lalo na sa Senado, ay same faces ang ating naririnig at nakikita. So, at yun talagang sa tingin natin ay makakatulong sa Pilipinas, honest, ay siyang nahihirapang makapasok based on the survey. Kung ipagpapalagay natin yung mga survey may katiting na katotohanan, talaga namang parang naniniwala dyan yung ibang mas may karapatang maupo dyan kasi umatras sila katulad itong si dating Senator Laila de Lima at si Chel Jokno. Minabuti nilang sumali na lang sa kanilang party list. Si Laila, alam ko doon sa liberal, parang liberal party list. Ito naman si Chel Jokno ay first nominee ng Akbayan. So, sa madaling salita ay kahit hindi masyadong kapanipaniwala yung mga lumalabas sa survey, medyo tinitingnan din nila ito. Ano ba ang ating nakikita at pabalik-balik na lang? In my case, 61 years old na ako at kahit pa paano inabot ko, hindi ko na lang namamalayan dahil bata pa ako nung inabot ko. Siguro, ang unang presidenteng inabot ko sa aking edad na ito na 61 ay si Diosdado Macapagal, ang tatay ni Gloria Arroyo. At ang mga sumunod na, inabutan ko na yan. President Marcos, tatay ni PBBM. Inabutan natin yan hanggang sa ngayon nga. At wala naman tayong masyadong naramdamang, wala tayong masyadong naramdamang talagang malaking tulong sa mga Pilipino. Wala tayong mas naramdaman na talagang napakagandang pagbabago. Ang isang problema natin ay yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan ay pabalik-balik lang. Hindi natin papangalan at mga obvious na obvious naman yan. Mabibilang naman natin sa daliri, baka nga wala. Yung talagang matitino at talagang bukal ang puso sa pagtulong sa mga Pilipino. So anong ating obserbasyon dito? Ang ating obserbasyon ay hindi rin masyadong maganda itong masyadong 100% na demokrasi sa pagluluklok ng ating mga pinuno. Ibig ko sabihin, ayun ba lahat ay pwedeng bumoto? Ang aking tanong ay ganito, paano kaya kung nagkaroon tayo ng batas na maaari lamang maghalal o bumoto ng isang kandidato ay yung mga at least nakarating sa college, kahit second year college man lang? Nag-iba kaya ang ating mukha ng politika sa Pilipinas? Kung pinapayagan na college graduate lang pataas ang bumoboto, manalo kaya tulad ni na Bong Revilla, mga artista na yan, Robin Padilla, Jinggoy, Estrada, Lito Lapid, manalo kaya yan? Manalo kaya itong mga pabalik-balik na politiko na ito, sina Tito Soto, na wala rin akong naramdamang nagawa, sina Nancy Binay, mag-anak na Villar. So, ano kaya nangyari kung karapat-dapat kaya
Ano kaya ang nangyari kung college level ang isang requirement sa pagboto? Ako po isang ayon dyan. Hindi naman sa ating minamata o minamaliit yung hindi nakarating ng college. Tayo po lamang ay nagsisiguro na kasi real talk tayo. Kasi aminin man natin o hindi, sa ating mga botante, mas marami yung medyo hindi nakapag-aral, mas marami yung hand-to-mouth existence na hindi na sila nakakapag-isip ng para talaga sa bayan. Ang kanilang iniisip ay para sikmura sa kanilang tiyan, sa kanilang gutom. Kaya pag dinalhan ng isang politiko na pinuntahan yung kanilang liblib na lugar at may dalang konting ayuda, konting pera, ay wala na silang time para mag-isip kasi nga hand-to-mouth existence Ang kanilang pinoproblema sa araw-araw ay kung paano idadaos ang araw na iyon, makakain na 3 beses, etc. etc. Wala na yung pag-aanalisa, karapat dapat ba ang politikong ito? Hindi kaya binubudol lang tayo nito sa kanyang mga broadcast? Hindi kaya binubudol lang tayo nito sa kanyang pagsasayaw? Hindi kaya binubudol lang tayo nito sa kanyang mga programa sa TV at kung ano-ano pa? Hindi kaya binubudol lang tayo nito sa kanyang mga vlogs, etc. etc. Kaya sa tingin ko ay sa aking personal na tingin ay mahalagang hindi masyadong all out ang ating democracy when it comes to voting sa paghahalal ng ating mga pinuno. Yun ang tingin dyan na dapat ay college graduate man lang, college level, kahit at least second year college man lang kasi iba yung may konting expose, iba yung may konting exposure sa college life kahit pa paano may mga professor ka doon na ay magandang maghatid ng isang talakayan. Hindi naman natin sinasabi na kung mo nakapag-aral, nakapag-college ng isang tao, siya ay makakapili ng mabuting kandidato. Ang iniisip ko ay mas malaki ang chance sana makapili tayo ng mabubuting kandidato, comparatively better candidates or leaders kung at least nakapag-college level tayo kahit pa paano. Siyempre lamang, mahirap mangyari kasi kung babaguhin natin ng Constitution, ay dadaan din niya sa Kongreso, sa lower house at sa upper house, Senate. Alam naman natin mga tao na dyan, mga leaders natin, ay siyempre hindi yan magsusulong ng isang batas na makaka-apekto sa kanila. Isipin mo naman kung magpapasa sila, babaguhin ng Constitution. At sasabihin na dapat yung botante natin at least college level, at least second year college man lang, ay hindi may papasa yan. Yan naman ay ating na-share lang na ang sarap siguro isipin na hindi naman natin binamata, hindi nakapag-aral kaya lang aminin natin. Yun ang mas marami yung hindi nakatuntong ng college. Hindi naman natin sinasabing ang elementary o high school ba? Maraming matatalino na elementary lang tinapos. High school, ang tatay ko nga grade 4 lang pero daig pa ako sa English at sa mathematics. Kasi panahon pa 1924 siya pinanganak kaya ibang turo siguro nung araw. By the way, naisip lang natin yun na sana mangyari man lang yun na mahirap pero malay natin baka sakaling i-required at least college level man lang pero magagawan din ng paraan ng mga politiko yun gagawa sila ng libreng college, di ba? Gagawa sila ng libreng college tapos susuportahan yung mga kandidato yung mga butanting marami pararating niya sa college. Ang mangyayari naman dyan mass promotion. So, yung mga naroon sa mga liblib na lugar na hindi makapag-aral, ay susuportahan itong mga politiko na ito, pag-aaralin sa isang college, libre, lahat libre, at kahit hindi makapasa, ay palulusutin na para ma-qualified bilang botante. So, yun naman ang magiging problema natin. By the way, yan po lamang aking na-share kasi ako ay medyo inaalibadbara na rin at talaga namang nakakasuka. Itong mga pagmumukhang pa ulit-ulit na lamang dito sa ating politika. Dito sa ating eleksyon na paparating. Yung po lamang.